natin ngayon. So number 1, okay na ano na to kung sa mga OFW pag hindi pa makapagsulat, pwede mag-screenshot pero take note nyo talaga after hindi na kayo busy. Kasi darating ang time kasi kahit may PowerPoint ako ngayon, nagsusulat pa rin ako. So hindi sinasabing, mayroon namang PowerPoint pag naging speaker ako soon. No, magsusulat ka pa rin. Bakit? Every speaker, mayroon pong mai-impart yan na mga learnings every topic kasi iba-iba tayo ng experience dito sa negosyo which is na ma-impart mo pag ikaw naging speaker. So number 1, the 7 stages of network marketer is visitor. Visitor. So, pag visitor, kung ano yung visitor? Kumusta, ano yung, pag kayo mismo ngayon, ano yung maisip niyo pag visitor? Ano yung, ng visitor? Magbisita lang. O, yun yung number 1. Okay? Sa mga bago, normal to. Okay? Lalo na pag hindi pa masyadong naintindihan yung business. Magta-try lang. Try ka lang pumasok sa training. Try ka lang umattend pag pinatawag ka ni upline. So, yung commitment mo dito is lulubog, lilitaw. Kasi 'di ba, tingnan nyo, kung ano ba yung concept na visitor, 'di ba araw-araw ba? Hindi. Hindi. Same din dito. So evaluate natin yung sarili natin kung saan ka ngayon. Baka matagal na tayo, pero lulubog lilitaw. Kung gusto lang, papasok. Kung ayaw naman. Kung maboboring ako, gusto ko muna magpasyal, bahala na yung training. So, ganun ba tayo? Okay? Pag yan yung magali natin, na yung commitment natin is lulubog lilitaw at I will try. Nasa visitor pa tayo. Tawa si Ma'am Ne. May nakita ka na Ma'am Ne na visitor? Okay? So, sa mga uplines dyan, sa mga handlers, evaluate nyo na mamaya. Ikaw, visitor ka lang. Pag gusto mo lang, pumasok ka. Pag ayaw din. At saka wag din natin irason palagi, mag-visit-visit lang ako kasi palaging walang signal dito sa amin. Always remember, take note, negosyo natin is online. Pag hindi ka laging online, patay yung negosyo natin. Okay? So, nakuha ito partners ang number 1. So, ito yung mga attitude. So, pero normal to sa mga bago. May mga ganun. Kasi ako, dumaan din ako sa bago. So, nung pag-start ko din dito sa business, hindi naman agad ako nag-commit kasi may work pa ako that time. So, pag sabi niya apply at pupunta tayo ng office, kasi ang office talaga is Jensen or Davao. Wala pang Davao before no nag-join ako. Coronadal. So, hindi palagi. Pero may time na pag once alibay sa boss, absent. Pero hindi palagi. So, naging visitor din ako dati. So, sa mga bago, normal to. Pero pagdatihan ka na, maawa ka po. Isa yan sa dahilan bakit tayo tatagal dito sa success na gusto natin kasi number 1 pa lang tayo. Kasi 7 stages to of network marketer. So makikita natin kung saan ka na banda ngayon. I-evaluate natin yung sarili natin. So okay na ba? Nakuha na number 1? Wala. Upline. Parang dito pa lang ako sa number 1. Wala na sa mga 2 years, 1 year na. Naku. Adjust na tayo. Kailangan consistency is the key. Kailangan araw-araw tayo. So, number 2, participant. Sa participant, ano bang ginagawa ng mga participant? Di ba? Yes! Tagapalakpak. Pag once may mga event, tagapalakpak. Di ba? So, naga-bridging. Pero ito, isa din to sa mga klase ng tao. Example, sa mga matagal din, mga nilulumot na. Nakikita mo lang sila pag once may mga event sa kumpanya. Example, pag December, kung may mga occasions, nagpapakita lang. Tapos kung may mga raffle, may mga pa-contest, magpapakita lang sila. Yun yung mga participants. Sino yan? Parang hindi nakaimik yung iba lang. Offline, parang may pinatamaan ka dito. Kung natamaan tayo, ilag lang po tayo. So, kasi may mga ganun talaga na tao na active lang ba? Pag once may mga pag may makasiyahan, pero pag mga hatawan, hindi mo naman makikita. Ako yun, si Sir Artemio. Okay, Sir Artemio, saan ka, Sir Artemio? Ako
value na. Sir Artemio, adjust na tayo sa Artemio ha. Kailangan araw-araw ka nakikita sa Artemio. Wala akong pinatamaan dito, pero si Sir Artemio, palakpakan nga natin. Hindi kita, Sir Artemio ha, na ikaw. Pero tinanggap ni Sir Artemio. Ang kailangan talaga sa negosyo natin, acceptance. So, sis Artemio, dito pa siya sa participant, pero mag-alam ko, isa to din sa mabait kasi namet ko na to personal. Mag-a-adjust ka, sir, kung gusto natin tumama sa negosyo natin. Okay? So, next. Actually, mabilis tong topic natin ngayon kasi direct to the point. So, ito naman is retailer or user. Sino dito yung gusto yung negosyo dahil gusto lang mag-ticketing, magbenta ng load? Sino ngayon? Type ako, yung magbebenta ng load. Maglo-loading, magre-remittance, mag-bills payment. Sino ngayon sila? Sino ngayon? Ako! Si Rizalina. Palakpakan natin. Okay, may iba din dito na yung gusto lang personal use. Kasi ang iba hilig lang mag-travel. Hilig mag-travel and then ang iba dito nag-avail lang sa business kasi gusto lang makasave na hindi na kailangan mamasahe, pupunta magbayad ng bills, magpapadala ng pera, personal use. So ito yung pangatlo natin sa 7 stages of network marketers. So pero partners, gusto ko more than that. Wow! So, the 20% yung retailer. Pero partners, sa mga, ito pa yung attitude na gusto pa lang natin kumita, okay? Or personal use, balik sa training para mas ma-internalize pa natin kung gaano kaganda yung negosyo. Kasi actually yung ticketing natin, actually sino dito yung nakatry na nag-book ng ticket, bawi na yung capital, ticketing pa lang? Sino dito nakatry? Ang isa sa ano ko dito na si Ma'am Juliet Bolio, malakas talaga sa ticketing. Sino pa yung malakas sa ticketing dito? Sa mga services natin. Walang problema, gawin mo yan. Pero, si Mami Ocado, congratulations, pero humahato dito si Mami. Pero dati, di ba, yung attitude natin is gusto lang natin ito kasi minsan, ko talaga yung mag-share ng business. Gusto ko lang magbubuk ng ticket. Kasi yung networking side. Sino yung gano'n, naiiyaw. Gusto na mag-transact pero wala kayong choice. Pag once consistent kayong ginagawa itong negosyo, kasi napaka-importante din para sa ating lahat na tayo mismo gumagamit din ng sariling system. Bakit? Paano ka maging kumbaga yung confident mo sa negosyo na ikwento to pag hindi ka din mismo gumagamit. So napaka-importante tayo mismo muna gumagamit din ng ating system. Okay, or nagtatransact ka, nagbebenta ka, pero ulitin ko, given yan. Pero wag tayo dyan lang sa 20% kasi may kitaan pa tayo na doon pwedeng matupad yung mga pangarap natin at gusto natin na yung matupad katulad nila Upline Angie, nila Apsbon. Pwede ka naman kumita ng milyon sa ticketing pero ilang booking yung ibubook mo, ikaw lahat. Kasi Upline, negative, mahiya akong mag-share, baka ma-reject ako. Alam nyo ba, dito rin sa pagbubuk ng ticket, hindi naman lahat na nag-inquire sa atin, magpapabook. Sinong relate? Friend, paki-search yung flight, friend, bukas, na pa iba pa, on the spot pa agad. Huwag kayo mag-book ng on the spot, kasi nakaka-stress yan. Tapos mamaya ang travel, naku, ma-stress kayo. Wag nyo na, pag once urgent booking, kasi mabilis yung yan, ticket magtaas. May mga ganon. Hindi lahat. So, sa pagsa-services, meron ding discouragement. So, lahat naman is actually part ng buhay natin yung discouragements. Always remember yung negosyo natin is business of discouragements. Pero kahit saan ka pa, may discouragements na sa buhay. Example na lang nito. Try nyo magpara ng tricycle. Sino nakasakay na ng tricycle? Lahat ba na pinara mo magpapasakay sa'yo? Di ba hindi? Gagawin mo lang, next ka lang. Di ka naman mamamatay kung nireject ka. Same din sa ginagawa natin. Okay? So, basta eto siya, walang problema na gawin natin ang magsa-services, pero partners, kung gusto natin ma-experience yung kahit tulog ka, kumikita ka. Sinong gusto yung ma-experience na kahit tulog, kumikita? Sinong gusto? Sinong gusto? Marami. Wag kayo dito lang ha, sa number 3. So, basta sa mga gusto lang magsa-services, ulitin ko ulit, balik
balik sa training para mas maliwanagan ka kung gaano kaganda yung negosyo na mayroon tayo. So, sa amin, Ma'am Mary Malalis. Basta Mary ha, enjoy ang services natin pero wag lang tayo dyan. Kasi ganito siya, pag once focus tayo sa services at hindi nyo to i-share yung business, baka magtataka na lang kayo. Friend, bakit hindi ka na nagpabook sa akin, friend? Kasi di ba retailer, nagbebenta ka talaga ng mga services. Bakit hindi ka na nagpa-transact sa akin, friend? Ay, friend, mayroon kasi ako nakitang ads. Tapos about, eto, negosyo nyo. Kaya lang hindi mo kwento sa akin, nakita ko, nag-attend ako ng orientation, friend. Nag-avail po ako ng payment center, friend, kasi gusto ko to. Oh, patay tayo. So, kumusta? Oh, kompetensya na kayo ng kaibigan mo. Ganun po siya, partners. Lalo na ngayon is nagraran tayo ng ads. Kasi kahit hindi mo to i-share ang negosyo, pero dahil may nagrara ng ads, baka yung kapitbahay mo, kapatid mo, friend mo, kamag-anak mo, makuha ng iba. May nangyari ba? Yes. At isa din to sa yung napumunta ako dati sa office ng Coronadal. So, ikwento ko to, partner, sa insert ko na lang to kasi totoong kwento to. Ngayon, may isang dealer. Actually, yung dealer nga dati, ito, kwento ko tong dealer ha. Tinanong din ako dati nang pumunta ako ng office sa Coronadal, ma'am, ako yun ha, tinanong, bago pa lang ako, syempre, wala pa akong alam sa negosyo, kaya napaka-importante talaga yung trainings kasi kung wala kang knowledge, maging syunga-syunga talaga tayo dito. Okay, yung parang maging TNJE ba, ha? Hindi ko pala alam, ano na pala ako? Dealer? So, tinanong ako ng, ano yan sa Tagalog, yung syunga-syunga, basta parang maging TNJE tayo, tama ba? Tama? So, ngayon, tinanong ako ng isang dealer, sabi niya, ma'am, tinanong ako ng franchise, sinasabi niya, ma'am, dealer ka na? So, ako, hindi ko pa alam na pag member ka na pala, dealer. So, ma'am, hindi pa po. Ngayon, nag-training na, nag-start ng training. O, sino dito yung mga dealer na? So, ngayon, tumaas yung mga kasama ko doon sa office. Hala, doon ko na ang dealer pala, member na. Di ba? So, simple dahil wala pa akong alam. O, di ba? Para akong syunga. O, ganun siya, partners. Kasi sabi nga, little knowledge is dangerous. Kaya kailangan magbalik-balik tayo sa training. Napaka-importante yon. At isa ring senaryo ngayon, dahil gusto niya lang mag-ticketing, nag-services lang siya. Hindi niya kwento yung negosyo. Nag-services lang talaga siya. Nako, nakita sila sa office ng kanyang kamag-anak. Sabi niya, bakit nandito ka sa office? Coronadal yun ha. Nag-avail kasi ako ng 7 accounts. Ha? Nag-avail ka ng 7 accounts? Sabi niya, bakit kasi hindi mo shinare sa akin? Kaya, actually, parang na-advance na yung ko ha, to yung dapat sa another topic. Kaya lang, eto siya yung dahilan na wag lang tayo focus dito sa pagbebenta ng loan, ha? Pag-retailer. So, mamaya, kailangan din siyang i-share ang negosyo para ma-experience natin yung passive income. So, ngayon, eto na. Okay na ba? Nasundan, partners? Nasundan yung topic? Nasundan? Okay, so next na tayo, number 4. Recruiter. Ito na yun siya. Yun na yung ko kanina na wag lang tayo na puro services lang. I-share din natin yung business natin. So, pero gusto kong i-emphasize to sa inyo yung pag-recruit natin sa tao or pag-share natin ng negosyo, be a recruiter with heart. Okay, ulitin ko. Be a recruiter with heart. Ibig sabihin, lagyan mo ng puso. Hindi lang to pera-pera. Ito pag nakuha ko tong isang ulo na to, ito ganun. Kasi syempre, pag once nakikita mo sa yung nakalat, yung mga ulo na yan, pag nag-abil yan, pera yan. Ang tanong, pag nag-abil yan, anong gagawin natin? Diyan papasok yung responsibility. Yung negosyo natin, magkukwento tayo ng negosyo, mag-share tayo, maging channel of blessings tayo sa iba't ibang tao, pero hindi lang po yun lang. Pagkatapos, nakuha natin yung income, tapos na. Kaya kailangan natin dito, partners, tayo mismo, lalo na naintindihan na mag-share tayo ng negosyo, unahin talaga yung learnings. Huwag lang puro income agad kasi to be follow ang income, sabi nga, the tangible income, yan yung pera, ang intangible is knowledge. Ulitin ko, tangible is pera, intangible is knowledge.
Minsan, hindi siya binibigay agad yung mga gusto nating rekrutin kasi kulang pa tayo sa alam. Kasi same lang yan. Pupunta ka ng isang giyera, pag wala kang bala, kumusta ka? O ikaw sundalo, patay tayo. Same din dito sa ginagawa natin. So, ano na natin dito na mag-share tayo ng business kasi may mga simple na mga ano ng client. Kasi may nangyari din na nag-share ng negosyo, kaya lang, palaging nandyan palagi si upline. So, ngayon, tinanong siya ng ano niya, tinanong siya ng client na, bakit palaging may kasama ka? Hindi mo ba kaya na ikaw lang mag-isa? May mga ganong mga kliyente. Kaya sa nandito, naintindihan na yung ano, negosyo natin na mag-share tayo ng business, dapat equip tayo sa business natin. Kasi not all the time, pag once na-share tayo ng negosyo, nandyan palagi yung upline. What if may client kang sinira ng negosyo? On the spot, magpa-present sa atin. Ngayon, hindi available yung upline. Busy si upline. May kinausap si upline. May training si upline. May tinuturuan na bago. Ngayon, di tayo marunong. Kumusta? Maging pera na yun sana, maging bato pa. Yun yung isa sa kailangan natin. Lalo na pag nag-share tayo ng negosyo, tayo mismo, kaya may mga kinakandak na 21 days training yung mga uplines natin kasi preparation yan pag once nag-recruit tayo ng tao. So, kung si upline pa lahat ang nagpe-present, ang isa din sa reminders ko lahat is kailangan tayo mismo may initiative na magsulat tayo, magsulat. The 95% tayo yung gagawa ng success, 5% si upline. Pero pag wala ka din kasamang upline dito, mahihirapan tayo. So, nandyan yung mga mentors, coaches natin. At dito, sa negosyo natin, kailangan tanggalin natin yung mga mindset ng, kumbaga, yung mga ano na mga negative sa networking, ano natin dito na maging good model itong business natin na kasi marami nang nadala sa networking na after na recruit sila tapos na. So sa atin iba po 'yun. Kaya may mga trainings tayo, piniprepare tayo ng maraming learnings kasi anong gagawin nga natin sa na-recruit natin. Kasi kung ang attitude natin na gusto ko lang kumita, bahala ka na dyan, kawawa yung tao. Kawawa yung tao na na-recruit natin. Pero may iba na nag-avail lang, tapos wala na, hindi na napakita, wala tayong magagawa doon. So may iba din na kahit anong push ng upline, hindi na nagpapakita, so wala tayong magagawa. Basta dito, wala tayong pinapromise sa mga taong na natin na negosyo na walang gagawin. So may gagawin tayong lahat. Klaro? So next, eto na siya, number 5. Na-evaluate na natin yung sarili natin, saan na tayo, partners? Na-evaluate na natin? O baka nandito, kaya pala, wala pa akong grupo kasi recruiter lang pala ako. Mabilis ka sa Rita, pero hindi ka pa willing sa responsibilities. Hindi na pa natin tanggap yung responsibilities natin sa recruiting natin na tao. So, ito yung number 5, the motivator. So, motivator, ito siya, mag-i-inspired ka. Kaya kailangan, meron tayong mga learnings, meron tayong mga stock knowledge, kasi ano yung i-motivate mo sa tao pag wala ka ding alam? Kasi yung ano natin, partners, yung mga lalabas sa bibig natin, yung mag-i-inspired ka ng tao, kusang lalabas yan based sa experience din natin. Kasi masabi nga narinig ko na iba ang mga networker kasi ang ikukwento nila, imomotivate nila dito based sa experience. May ibang mga speakers sa labas, magaling lang silang magsalita, pero wala silang experience. Kumbaga theory lang. Sa atin kasi dito, partners, ma-experience mo talaga. Kaya, enjoy the process habang ginagawa yung negosyo kasi magmo-motivate ka dito ng tao. So, kailangan, pag motivator tayo, wag naman yung negative. Baka, hindi na kumbaga, nagda-down tayo ng tao. Kumbaga ba, ang natin sabi puro negative. As negosyante, as motivator, always positive. So, kung ang mindset natin is, hindi, yung hindi abundance mindset, okay? Poor mindset, kailangan natin siya i-change into rich mindset, abundance mindset. Bakit? Nagde-negosyo tayo.
So, kailangan yung taong nakikinig, kumbaga taong ini-inspired natin, so mabuhayan sila, okay? Ma-i-inspired sila. Pero minsan, kahit anong inspired mo sa tao, pag once may attitude talaga, hindi talaga yan makikinig. O, di ba? So, at saka sa ginagawa natin dito, partners, you cannot please everybody. Nakuha nyo? Hindi lahat is maintindihan ka. So, basta ang sa atin dito is makatulong, yung purpose is makatulong. Basta dito is yung ano natin ginagawa is lagyan mo ng pagmamahal, lalo na ikaw is nag-i-inspire ka ng tao, nagpupush ka ng tao. Okay? So, at saka kailangan natin dito, of course, as motivator, mayroon tayong resulta para sila din mismo is may inspired sila na may sinusundan yung mga ano natin, yung mga tao natin. At focus sa solusyon kasi 'di ba? Yung isang speaker dati, nawala naman siya, kumbaga company speaker talaga yon, sabi niya, hindi yan matatawag na problema pag walang solusyon. So every problem is mayroon siyang solusyon. Same lang po yan sa sa ano, 'di ba dati walang kuryente, halos dati. Kaya lang nabigyan siya ng solusyon. Sino ba ang nag-imbento ng light? Hindi ko na ma-memorize. Absent kasi ako dati sa ano eh. Mayroon na absinot ako dati sa high school. Sino ngayon nag-imbento ng ano, ng light? Oh, di ba? So may nag-imbento. So ngayon, yung problema dati na walang light, na solusyonan siya ng light. Ngayon, meron ng light, naging opportunity. Wow, palakpan kami si Ma'am Evelyn, hindi siya absent. Ma'am Evelyn, absent ata ako niyan kasi dati cutting classes talaga ako. Naging matino lang ako sa pag-aaral nung second year high school na ako. Ako pa dati, di ba? Kahit ganito ako, no? Alam nyo ba, ako pa yun, nag-i-invite sa mga classmate ko dati na, uy, cutting classes tayo, friend. Ganon. Okay, naging matino lang ako nung high school na ako, second year high school. At saka na-experience ko din dati, partners. So, ikot ko lang, insert ko na lang para hindi naman kayo maboring dyan. Na-experience ko rin dati na syempre absinot ako, yung at saka yung cutting classes, syempre ano yan, kumbaga sa Bisaya gugto, tanghali, alam natin pag tanghali pag bukid sa amin, mayroon talaga yung mga ahas. Ngayon nakatry talaga ako, partners, na may ahas talaga, as in malaking ahas yung nag-ano siya ba, naglukot-lukot. Ngayon, pumakbo ako pabalik. Akala ko talaga ano na nakahabol sa akin yung ahas. Diyos ko, yung bag ko pala naputol na. Oh, sige, yun yung na-experience ko dati. Gusto mag-absent, na-experience ko rin yun. At saka, yun na yun, pag high school ko, yun, first year high school, basta yun yung ano ko, na first year high school, ano pa ako, parang gusto ko mag-absent. Ewan ko, hindi ako seryoso dati sa pag-aaral. Second year high school talaga ako naging matino. Kaya, yung sabi ko, sino yung nag-imbento ng absent talaga ako yan, Ma'am Evelyn. Ganun siya, okay? So, pero naniniwala ako, lahat tayo is may pagbabago pag ikaw din. So, kasi, ang attitude natin, partners, ikaw talaga ang mag-change niyan. Naging matino ako, kaya yun, nakapagtapos ng high school, nakagraduate. Kasi kung hindi ako naging matino, siguro, hindi ako nakapagtapos siguro kahit high school. Hindi ako nakagraduate. So, ganun siya. So, lahat is may pagbabago pag hindi mo. Okay? So, di ba? Na-insert ko siya ngayon sa motivator. So, basta yung natin experience sa buhay, enjoy the process yan, at part yan ng kwento mo, kaya huwag kayong tumigil, at ang negosyo na meron tayo is mahalin nyo talaga to. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, kahit may pinagdadaanan tayo, lalaban ka pa rin hanggang dulo. So, ngayon, sino dito yung may natutunan sa ating topic? Sa number 5. May natutunan sa motivator? Minsan, dito din pag motivator ka, kahit may pinagdadaanan ka na, magmo-motivate ka pa rin, at hindi ka dapat magpapahalata na may pinagdaanan ka. Ganun po dito sa negosyo natin, na minsan, ang saya-saya mo sa harapan nila, pero deep inside, kumbaga, ang sakit-sakit na, di ba? May mga gano'n na tao na nagpapakita ng strong pero deep inside. So, kasi ayaw din natin na yung tao mag-down din. Kasi minsan may iba na grabe yung pinagdadaanan. May pinagdadaanan ka din, pero grabe yung isa pinagdaanan, hindi ka din pwede magpakita ng kahinaan. Bakit? Kung magpapakita ka ng kahinaan, lalo ikaw as motivator,
Mag-ano din sila, magda-down din. So, saan ka ngayon? Saan ka na ngayon sa ating 7 stages? Number 1, number 2. O sige nga, before tayo mag-continue sa ating next topic, kasi 7 lang to. Saan ka doon sa 5? Saan ka na sa 5? Apply, parang wala pa ako doon sa 5 apply. Parang napagdaanan ko na yan apply yung 5 na yan. Meron pa akong gustong apply. May kulang pa yan yung sinabi mo. Saan ka na? Sige nga, sa mga bago natin, sa mga nilulumot. Kung wala dito sa 5, abangan kita mamaya. Saan ka na? O, sabi ni Sir Artemio, 1 and 2, visitor and participants. O, mag-improve ka na, Sir Artemio. Sino pa? Saan ka sa mga bago natin? Sige, tingnan natin. Saan ka na? Sabi ni Ma'am Jobel, motivator. Sino pa? Si Ma'am, sino to? Si Ma'am Maria Lisa. Ala, Ma'am Evelyn. Visitors pa si Ma'am Maria Lisa. Okay. Sakpan ginikaron sila. Nya sa Ma'am Minyo. Visitor pala. Okay lang yun. Kasi dumaan talaga tayo dito sa stages na to. Kahit kami na mga appliance, dumaan din kami. Pero wag lang tayo mag-stuck dito sa 1 to 5. Okay, kailangan natin mag-level up. Sino dito? Sabi ni Ma'am Cherilyn, recruiter. O, mag-level up na tayo. Sino pa? Sabi ni Ma'am Yan, 4 to 5. Oh, si Ma'am Marian, nag-level up. Okay, sino pa dito? Sige nga. Sino dito yung gusto, sige, before ako mag-continue, sige, gusto ko muna makita sino yung mga gising. Ang mga nag-type, gising. Ang mga hindi nag-type, kumusta? Tulog na ba tayo? So, may mga FW tayo, naintindihan natin yan. So, pero pag ikaw, hindi ka busy, pwede tayo mag-type para makita ko na ikaw mismo, may evaluate natin yung sarili natin, saan ako dito sa stages na to. Kaya pala, wala ako pa rin mag-isa kasi dito pa ako sa number 1, dito pa ako sa number 2, dito pa ako sa number 3, dito pa ako sa number 4, number 5. Sabi niyo, Juliet 1 and 3. Na Sir Andrew 1 and 2. Natawa na Sir Andrew, di ba? So, at least ngayon, nakikita nyo na. So, sino dito gusto magkaroon ng sariling empire? Magkaroon, kasi ganito. Actually, based sa experience ko, partners, ang inyong upline is nagsimula lang din ako mag-isa. Ako lang mag-isa. At before ko to hinataw, klaro sa akin bakit ko to siya gagawin. Klaro sa akin yung deepest twice ko na pag itotodo ko to, pwedeng matupad yung mga pangarap ko para sa aking pamilya. So, mayroon na akong inspiration bakit siya gagawin. Kaya lang, habang tumatagal, nagkaroon na ng grupo, hindi na lang pamilya ko yung deepest twice ko. Kayo na din lahat na nandito. So, sa mga nag-type ng ako, ibig sabihin, naintindihan na lahat yung negosyo natin na dito, hahawak ka pala ng tao. So, sa nandito, kung gusto natin magkaroon ng sariling empire, kailangan tanggapin natin yung responsibility, hahawak ka ng tao. Hahawak ka ng grupo. Walang tumama sa negosyo na walang grupo. Pero before ka magkaroon ng grupo, ikaw muna lahat. Kaya yung mga applies natin, makukulit sila, balik-balik sa training, attend ng trainings, huwag magsawa kasi maniwala kayo, may nakalaan na sa atin ng mga tamang tao na kasama natin para magkaroon ng impact. Kasi ganito, dati nung nagsimula ako dito, positive inggit lang ako kasi sa grupo ni Axbon na hinandle, wala pa yan yung ibang mga hinandle niya na mga leaders. Ako yung pinakakulela talaga na, so, magkaroon kaya ako ng grupo. Pero partners, power of consistency. Kasi every ginagawa natin, may tinuturo sa atin ang taas. Palakpakan natin si Lord kasi ang negosyo na napasukan natin, grabe yung dito, yung ituturo sa iyo, yung mindset mo, ikaw muna babaguhin before ka tatama, before ka magkaroon ng resulta kasi yung business na meron tayo is siya, maano mo to yung dito, ma-appreciate mo. Kasi ang income to be follow yan. Pero alam nyo partners, ang hindi halos nakalagpas sa yung proseso. Ang iba maraming nawala sa kalagitnaan. Pero partners, wag lang tayong tumigil. Isa yan sa ginawa ko. Nung simula nag-join ako, hanggang ngayon, nandito pa rin tumatayo, lumalaban para sa pangarap. So, eto na yun siya, yung number 6.
maging trainer, maging mentor ka dito. So, sino dito yung ayaw maghawak ng tao? Tanggapin na po natin. Hahawak ka dito ng tao, magme-mentor ka, mag-guide ka, magtuturo ka. Kaya dati na-remember ko nga nung nag-working ako kasi nag-working ako sa Mati, yung gi-workingan ko, first gi-workingan ko is principal. Sabi niya sa akin, Joy, pag gusto mo talaga mag-working sa akin, mag-teacher ka. Kasi sabi niya, pag once naka-graduate ka as teacher, kung saan ako naging principal, doon kita ipapasok. Kaya sabi ko, ma'am, ayaw ko magturo kasi mahiyain talaga ako. Sobrang mahiyain ko, isang tanong, isang sagot, minsan walang sagot. Ganun ang personality na meron ako. Kaya lang, hindi ko in-expect na ito pala, dito pala ako magtuturo. Dito pala ako magme-mentor sa network marketing. O, di ba palakpakan din si Lord kasi hindi talaga natin alam kung ano yung niya plano sa ating buhay. Kaya wag nating questionin bakit nangyari to kasi minsan diyan mo na siya makikita along the way na kaya pala pinagdaanan ko to kasi may purpose. May purpose pala. Kasi kung naging teacher ako doon, hindi ko ma-met yung negosyo, wala din kayong lahat. O di ba? Lahat is may purpose. May purpose ang lahat. So kaya sa inyong lahat, kaya kailangan maging equipped tayo kasi hindi man tayo graduate ng teacher, kung may teacher dito, mas may edge na tayo kasi hindi ka natakot magsalita sa harapan, magtuturo, magme-mentor ng tao na kahit hindi ka masyadong mataas ang ang napagtapusan mo sa downline mo, mas mataas siya, doctorate siya. Pero dito pinag-uusapan pag sinabing Global Pinoy, ikaw ang mas may alam dapat sa kanila. Kaya kailangan natin maging equipped kasi anong ituturo natin, anong iti-training natin sa mga downlines natin kung hindi tayo nagsusulat. Kung hindi tayo willing, kailangan i-accept natin 'yan. Kailangan natin i-accept yung responsibility. Kasi isa din yan bakit ako natagalan. 'Di ba takot ako sa maghawak ng tao kasi that time yung last employment ko din before, hindi naman sa pagmamayabang. So yung amo ko talaga yung nagsabi na i-promote kasi nakitaan ng potential. Pero hindi ko agad tinanggap. Kaya lang syempre sa larangan ng work wala kang choice, sasahuran ka. So tinanggap ko na yon kasi wala akong choice kasi empleyado. Kaya lang nung nandito na ako sa negosyo natin, yung sinabi sa training, nung umattend ako ng training, kailangan ka mag-training, kailangan ka magturo, mag-mentor ka, mag-guide ka. Kung gusto magkaroon ng empire, hindi ko agad yan na intindihan ko. Ito pala kasi nung nakita ko tong negosyo, pangarap lang yung nakita ko. Bakit? Hindi ko in-expect na magtuturo pala ako, mag-guide ng tao. Kaya lang partners, maniwala kayo, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang potential. Yung potential na yan, balik ka sa trainings, i-develop natin yan. Maniwala kayo, bawat isa sa atin dito, may kanya-kanyang kakayahan na makapag-build ng network. Kahit mahiyain ka, isang tanong, isang sagot ka, or katulad kita na mahiyain noon, maniwala ka, pag ikaw naging equipped, lulupit ka dito sa negosyo natin. Basta, wag lang lalaki ang ulo. Wag lang lalaki ang ulo kasi always humble. Always humble. At saka dito sa ginagawa natin, humble dapat. Bakit? Same dapat tayo ng isang yung bamboo tree na habang tumataas tayo kasi ang natin papuntahan is success eh. Yung ladder to success, paakyat natin 'yan. Maging tayo tatama. Katulad nila Upline, nila Upsibon, nila Upline Nor, Ma'am Chimi, yung mga successful na sa negosyo natin. Pero tingnan nyo habang tinataas sila, bumababa sila. Same din sa negosyo natin. Same din sa di ba? Sa bamboo tree. Habang tumataas ang bamboo tree, yumuyuko. Ganon din tayo. Kasi kung nagbabasa tayo ng Bible, very biblical ang Bible, yung pagiging humble. Mas binibless ni Lord yung mga taong humble, hindi hambog. Isa yun sa kailangan natin, lalo na pag once naging mentor ka, naging trainer ka na dito sa negosyo natin, dapat malapitan tayo ng tao. Okay? So, basta dito, kailangan lang din natin sa bawat isa, respeto din. Okay? Kasi dito,
may mentor, may maga-guide, pero yung respeto partners, kailangan ting i-ano yan kasi darating ang time, maging mentor ka din. Pag wala kayong respeto sa mentor, sa handler, may karma po. Monkey see, monkey do. May karma, naniniwala ako sa karma. Ano ba yung gusto nyong karma? Good karma or bad karma? Kasi sabi nga, kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, ay syempre, expect ka, masama din yung aanihin natin. Ganun siya. Okay? So, at saka dapat dito, lalo na pag once naging trainer na tayo, naging mentor na tayo, kailangan mature na tayo mag-isip. Hindi yung pabata. Kasi, of course, hahawa ka ng tao. May mga successful dyan na mga downlines, pero ulitin ko, kahit successful ka na, or ano, kung ano man yung resulta na mayroon ka, okay ka na sa work, may arago ka dyan, basta pinag-usapang global team, makinig tayo sa uplines natin. Kaya kailangan natin dito, maging ano tayo, hindi bibi, hindi pabibi magsalita. So, kailangan may ano tayo, syempre may diin ka din magsalita. Para may ano tayo ng mga ano natin, makinig din sila. Okay? At napaka-importante as trainer, mentor ka, mahaba yung pasensya mo. Kasi, di ba, may mga magkapatid nga, hindi nagkakaintindihan. Magkapatid na yan kasama yan sila simula bata hanggang lumaki. Paano na lang dito sa ginagawa natin? Hindi tayo magkadugo. Baka yung pamilya nitong downline na to, na hinawakan mo, magulo. Laging nag-aaway. Hindi nagkakaintindihan. Naniniwala kayo dyan pag ganun yung isang pamilya, madadala? May mga ganun. Pero may iba, hindi nila dinadala. Pero may iba na yung gulo, madadala po nila. Makikita mo rin yung yung mga downlines na may yung puno ng pagmamahal kasi magre-reflect din sa galawan. So, kaya habaan natin yung pasensya natin dito kasi klase-klaseng attitude yung hahawakan natin dito pag naging mentor ka na. May mabait, may masungit, suplada, may ang ulo, kumbaga may kulubot sa ulo. Ano ba yung term? Okay? Hindi mo maintindihan, parang araw-araw dinudugo. Kasi sa mga babae dyan, yung sa mga babae, di ba? May time moody. Sino may nakarelate ba? Minsan may time, ayun na moody. Lalo na pag dinudugo, may mga time na gano'n na masama yung pakiramdam. Pero pag may minsan din na parang araw-araw na to, ganun yung ugali niya. Pag ikaw naka-experience ng ganyan, ay naku, Upline, habaan mo talaga yung pasensya mo. Ganun siya as mentor. Kaya, sa inyo ngayon, kung saan ka pa na level, kung wala ka pa dito sa trainer, kailangan makinig ka na sa upline. Wag nang matigas yung ulo. Kasi hahawa ka din ng grupo, hahawa ka din ng empire, klase-klaseng attitude. Kung ngayon, pabigat tayo sa upline natin at matigas tayo, nako, pag once humawa ka na to, mayroon ding matigas. Pero minsan, maka-evaluate ka din. Hindi naman ako ganito sa upline ko. Pero bakit na-experience ko to? May mga ganun din. Kasi na-question ko din yung ka-upline. Upline, hindi naman ako ganyan sa'yo. Pero na-experience ko to na klase na downline. Sabi niya, kasi part din yan ng story mo. Kasi may mga downline sa'yo na maka-experience ng ganyan, ikaw kwento mo yan sa kanila. Okay? Kailangan mahalin natin yung mga uplines natin, yung downline. So, siya, dito is, mas tingnan nyo pag once, nagkakaintindihan, okay? Tapos, may pagmamahal sa ginagawa, maniwala kayo, mas magaan. Pero pag once, puro, ayaw ko talaga yung away-away na yan. Ayaw mga gulo, ayaw ko talaga yan. So, kaya kung tayo is troublemakers, yung gulo lang yung natin gusto, wag nating dalhin dito sa negosyo natin kasi ang ibubuo natin dito, pangarap, hindi wawasak ng pangarap. Okay? So, kaya sa atin, kailangan natin dito, kung gusto nating tumama sa negosyo, kailangan mag-change talaga tayo. Before ka maging trainer or maging mentor, babaguhin ka dito sa negosyo natin. Babaguhin ka talaga. Kasi, try nyo ikaw yung gagawa nito ikaw muna gagawa ng link, ikaw muna nito, ikaw muna maging speaker ngayon. Kasi ka din, di ba? Magpapasa ka ng responsibilities dito pag naging mentor ka.
Paano ka susundin ng tao pag busi ka? Parang boss tayo. Napaka-importante dito na yung ano natin, kung ano yung importante din yung mga tunation ng mga bosses natin pag once naging trainer ka, mentor. Sige nga, try kayo, balikan nyo yung mga teacher nyo na terror. Teacher nyo na terror. Gusto nyo bang makinig sa kanila, yung mga terror na pag nakita mo, takot ka na? Ay, naka-experience kaya ako ng ganyan. Alam nyo ba yung teacher namin sa Sikanier? Syempre, terror yon. Alam nyo ba yung pangalan namin sa kanya? Jurassic! Jurassic! Pag nakita na naman si Jurassic! O, ganon. O, ngayon, kung ikaw naging trainer, naging upline ka, ano ang klase kang upline? Takot yung downline sa'yo? Or pag nakita ka, masaya sila? Kaya bawal dito maging busi. So, same din yan. Same din dito. Pag ikaw din naging teacher ka din dito, di ba? What if hindi din magets ng mga ano mo, sobrang galing-galing natin, tapos hindi makuha ng mga estudyante, sino mag-a-adjust? Ang teacher, trainer. Diba? Same dito sa ginagawa natin. So, in short, partners, lahat tayo mag-a-adjust. Mag-a-adjust si upline, si mentor, pati din tayong downlines. Kaya sa atin pa lang, kung wala pa tayong tinuturuan, wala pa tayong mini-mentor, magpahawa ka muna sa mentor. Kasi darating ang time, sabihan ka na ng upline. O sige na, ikaw na mag-mentor nito, ikaw na mag-training, hintayin nyo yan. Hanggat hindi pa tayo sinasabihan ng mga mentor, sumunod ka muna sa kanya. Ang pinakaano sa negosyo natin, partners, the yes upline attitude. Okay? Basta yung respeto, ano yan, kailangan natin yan sa negosyo natin. Kasi ang respeto, hindi siya hining-hingi, kusa talaga yung ibibigay pag ikaw mismo, respeto ka din. Tama? So, napaka-importante yan sa negosyo natin. Lalo na kasi, hawak ka dito ng tao, wala ka talagang sinasahuran kahit piso. Kaya kailangan tayo mismo, yung ano natin dito, pagko-coach, o isa yan, nagko-coaching ka ng tao, magti-teach ka, mag-guide ka. So, dapat maramdaman tayo ng tao natin, okay? Na may pagmamahal. Pero kahit anong gawin mo, pag mas may problema yung tao na yan, hindi nakikinig, wala ka talagang mangyayari. Kasi ganito siya, sa ginagawa natin, ma-evaluate mo kasi yung sarili mo pag ikaw naging mentor, naging trainer, darating ang time, hahawak ka ng tao, bakit nilalayuan ka ng tao? Ibalit natin, baka may pagkukulang ako sa ganito. So mag-a-adjust tayo. So hindi natin pwede isisi lahat sa ating mga downlines, okay? Kasi tayo mismo mag-a-adjust. Kasi lalo na sa akin ginagawa ito na first time ko mag-network, grabe yung adjustment. As in, grabe yung adjustment dito, pero willing talaga ako mag-adjust. Bakit? Ito na yung last baraha, wala nang iba. Pinutol ko na yung bridge. Anytime, pwede naman ako mag-work kasi bata-bata pa naman. Pero wala ayaw ko nang magtrabaho. Bakit? Nakita ko dito, ito yung puputol sa sumpa ng kahirapan ng pamilya ko. Dito matutupad yung pangarap natin na pwede ka dito magkaroon ng bahay, magkaroon ng maraming savings, sa travel na experience na. Okay? Gusto ba natin yun? Dito lang yan, partners, pwedeng matupad. Yes, sa iba, mayroong iba, pwedeng makuha. Depende sa sahod. Kasi may iba dito, baka ang sahod 100,000, pero hindi lahat Piling lang po ang kumikita ng malaki. Try nyong mag-compute kung ilang sahod natin ngayon, natutupad na ba yung mga pangarap natin? Sino ba ito nakapag-ipon ng 10,000 sa isang buwan? Kung hindi, nakabahan tayo. Kailangan itong itodo yung negosyo. Okay? So, as trainer tayo, mentor, isa ka sa inspiration. Okay? At as trainer ka dito, mentor, of course, maniwala ka sa mga potential ng downlines natin. Yan, kaya mo yan. So, as in, ganun talaga. Imo-motivate natin sila. Kung nakaya natin, kaya din nila. Kasi may mga may mga downlines tayo na lalo na mahina pa ang loob. Kasi ako din mismo dati, partners, nung minimentoran ako na Absbon, ang isa talaga may mindset Absbon sa akin, lagi akong takot. Takot ako magkamali kasi nga may trauma ako sa employment dati na pag once nagkamali ka, kasi meron akong amo dati, Diyos ko. Ewan ko kung buhay pa ba si ma'am. Sobrang talaga, pag once galit yon, lahat ng mga bad words sasabihin sa'yo. Kaya nung nandito ako,
takot ako magkamali. Pag minimentoran ako, baka mali ako, baka pagalitan. Pero dito partners, huwag ka matakot magkamali. Basta willing ka lang talaga magpa-correct. So, i-correct tayo ng mga mentor natin dito. Kasi darating ang time, i-correct din natin yung mga downlines natin na hindi maganda yung ginagawa. Kasi always remember partners, ang negosyo natin is business of duplication. Pag nagtuturo ka ng mali, huwag ka mag-expect tama na yung sa baba. Kaya pag once may kinokorek sa atin, magpa-correct lang talaga tayo. Ang pinaka-ano talaga to is the yes upline attitude. Makinig lang tayo. Okay? So, may natutunan? Okay, 7:31 na. So, next na tayo. Number 7. Leader or builder? Sino dito ang may grupo na? Sino dito yung tinanggap na leader ako? Sige daw, type ako. Leader ako. Ako? Sino pa? Sa 38,000 tayo? Ako? Marami na ako. So, sino na dito ang may grupo ng hinawakan? May grupo na. May grupo ng hinawakan. So, kung wala pa tayong grupo na hinawakan, partners, minsan, ikaw man ang pinaka-leader talaga ng left and right mo. Ikaw yung pinaka-agila sa left and right mo. Kaya, unahin talaga natin yung attitude natin na baguhin. Okay? Kasi, as leader, sabi nga, to be a great leader, learn how to be a great follower. Kailangan ka munang sumunod. Yun sabi nga, GLLA, great listening and learning attitude. Pag sinabi ng ating upline, left. Pag sinabi ng ating upline, right. Wala na pong question. Kasi ang uplines natin, yung mentors natin, sila po ang hawak ng yung black print dito na kung saan yun yung natin, kumbaga ba yun yung kumpas natin paano natin makuha yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya kailangan makinig tayo. Napaka-importante yung yung pakikinig talaga na ilagay sa puso. Wag lang yung nakinig tayo tapos ipaano dito sa kabilang tainga. Kailangan makinig tayo at isa puso natin. Kasi maniwala kayo, ulitin ko, monkey see, monkey do. Kung anong ginagawa mo, babalik din yan sa'yo. So, true leaders do not create followers, they create more leaders. Kasi, ganito siya, kung gusto natin magkaroon ng malaking empire, huwag ka mag-build ng puro followers. Normal, una followers na magpa-follow yan, pero builders, yung builders talaga, yung magbi-build ng empire. Okay? Now, whatever it takes, patay kung patay, nandyan lumalaban para sa pangarap. Na hindi lang, pag once may income, dyan lang power. Pag walang income, wala na. Whatever it takes, kasi minsan dito, sabi nga, minsan una pang kumita yung downline kaysa upline, pero lumalaban si upline para sa pangarap at of course para sa mga taong lumalaban sa baba. Kung sabi nga, mission muna before commission, isa yan sa attitude, lalo na pag mag-build ka ng empire, hindi lang sarili mo lang ang iniisip mo, minsan unahin mo pa yung iba, yung mga tao mo kaysa sa'yo. Kasi before mo matupad yung mga pangarap mo dito, kailangan meron ka munang tutulungan na tatama sa negosyo. Okay? Kasi ganito siya, i-vision mo na. Ang business natin is kailangan ka lang dito mag-build ng left group sales and right group sales. What if i-vision mo na, tinulungan mo si left, nagkaroon ng resulta, naging Millionaires Club, tumama, naging achiever, naging top 20 or yung resulta niya, okay? Kumusta ka? Pag once may nagkakotse sa left, may nagkakotse sa right, pag once may millionaires sa left, millionaires sa right, kumusta ka? Kaya, yung mga uplines natin dito, partners, grabe yung pagtsaga, pagpursige, appreciate natin yan. Hindi po madali maghawak ng tao sa totoo lang. Hindi siya madali. Kung wala ka pang hinawakan na tao, ngayon, kung wala ka pa dito sa leader na part, magpagaan ka na pahawak sa upline. Para darating ang time, pag ikaw na din hawak ng tao, magaan din hilain mo sa baba natin. Okay? At basta, the GLLA, importante yan sa negosyo talaga natin. Huwag nating walain yan. Ikwintas natin yan, yung great listening and learning attitude.
Every day is a learning day. Kahit may grupo na tayo, magkakaroon ka na dito ng grupo, mayroon ka ng left and right, willing ka pa rin matuto kasi if you stop learning, you stop earning. At kailangan time management lang kasi pag once magkaroon ka na ng sariling empire, as in, mayroon talagang time na mas mataas yung time mo sa business kaysa time sa pamilya. May mga ganun kasi lalo na dati sa aming experience, offline kami. Offline, iwanan mo talaga yung pamilya mo kasi babawaan mo yung mga downlines. Kaya ngayon, swerte ngayon, sa mga mayroon ng grupo lalo na produkto ng online kasi ngayon ang talaga natin ngayon is online tayo tumututok kaya wala nang rason na hindi tayo magkaroon ng sariling grupo basta wag lang tayong tamad teach and duplicate kasi hindi ka nagne-network pag hindi ka nag-duplicate as leader builder kailangan kung ikaw malupit dapat mas malupit yung downline mo. Di ba kasi wala namang malupit na downline kung walang malupit na upline. Kasi lahat ng downline walang alam yan. Saan galing ang learning? Sa upline. Kaya tayo din na mga downline, kung malupit na tayo, mas nalagpasan natin yung resulta ng mga uplines natin. Huwag tayong ipagmayabang yan. Bakit? Isa yan sa, kumbaga, ibalik natin na, kumbaga, pasalamat na, ay, nag-level up na agad ako, at least mabawasan yung responsibility ni upline. Kasi alam nyo, pag once naturuan ka na, syempre, meron namang another na i-guide, na patamain ni upline. So, mayroon talaga tayong, kumbaga, project. Meron ka ipa-project. Okay, ng upline kasi hindi lahat sabay-sabay. Lalo na gusto natin magka-resulta. Hindi lahat sabay-sabay na yung resulta na gusto natin. Okay, kaya yan natin yung GLLA kasi maniwala kayo yung mga uplines na humahawak ngayon sa inyo, tinitingnan din po yung mga attitude kung deserve ba ito. Kasi halos ng oras yan, ibibigay niya sa'yo eh. Ganun po siya. At yung natin, at makikita din natin dito kung ikaw bibigyan ka ng oras ng upline, i-value po natin yan. Kasi imagine na lang natin partners, ang daming hinawakan ni upline. Pero binigyan ka ng oras, appreciate natin yan. Kasi dito, sa negosyo natin, dalawang reason bakit ka bibitawan talaga ng upline. Okay? Una, marunong ka na. Number 2, pabigat ka. So dito, as leader ka, builder, pag binitawan ka na ng upline, ibig sabihin, nakitaan ka na ng potential ng upline. Kaya mo na. Kahit 2, 3 yung hinahandle mo, pag nakitaan ka na ng upline, tapos mayroon ng nakikitaan ka kasi na kaya mo tong hawakan. Tanggapin nyo yan. Kasi hindi ka bibigyan ng responsibility ng upline pag hindi ka nakitaan. Always believe 100 sa sarili mo. Bakit? Si upline din. Before yan naging leader, naging builder, pinagkatiwalaan din yan ng upline sa taas. Kaya kung binigyan tayo ng responsibility, tanggapin po natin yan. Okay? At basta dito as leader ka, okay, normal yan pag once, diba, kanina nagre-recruit tayo, dito, quality versus quantity. So dito, of course, bibigyan ng oras ni upline yung deserve, okay, quality. Yung mga quality ito, wala tong kasi, pikipi to. Yan siya. So, kasi dito, may iba, di ba kanina sa 1 to 7, di ba? So, balik yung sarili mo. So, makikita mo dito, sino yung mga, willing na to sa responsibility. Anuhin ko to, para siya mismo, mahasa. Bibigyan mo siya ng time para mas matuto pa. Kasi dito, kahit kami na mga uplines, kahit may alam na kami partners sa negosyo, willing pa rin kami magpa-push, sa mga uplines sa learnings kasi kahit may grupo ka na, okay? Kahit may mga hinandle ka na, kailangan pa rin natin ito. Napaka-importante as leader, builder ka sa negosyo. Napaka-importante, huwag nyo itong walain the 3 Cs. 3 Cs, ano yung 3 Cs upline? Communication, coordination, cooperation, pag i-sum up mo yung 3, consult. Wag tayong lalaki ang ulo na may grupo ka na, wala nating 3 Cs. Kasi isa din yan sa mga nagawa ng ibang mga grupo na lumaki ang ulo na yung may grupo na, wala nang silang pakialam kung na may upline pa.
Huwag nating ganun ha, kasi yan po yung dahilan bakit may nawawala. Yung lumaki ang ulo na may grupo na. So, habang lumalaki ang grupo mo, dapat magpa-mentor ka, ano ka sa upline, magpa-guide ka. Okay? Kasi, hindi basta-basta mag-build ng empire. Kasi pag once may ano ka dyan, anytime pwedeng mawala. Kaya nandyan dapat yung ano natin, nandyan yung communication sa mga mentors natin para madagdagan pa tayo ng learnings na ano pa yung gagawin sa ganito. Okay, wag walain natin partners ha. At dito as leader, ito yung qualification na attitude dapat mayroon tayo. Take note nyo to. As leader, dapat mayroon kang sipag. Number 1, mayroon kang sipag. May tiyaga. Lakas ng loob. Pangarap. Dapat una tong dasal. Dapat una ang dasal. Una ang dasal kasi napaka-importante yung dasal. Every hataw natin sa negosyo, may kasamang dasal partners kasi para may guidance tayo kay Lord. Ang hirap pong humataw na wala tayong guidance. Tama? So, napaka-importante yan. Dasal, ang sa iba kasi ano siya, sipag, matyaga, lakas ng loob, pangarap, dasal. Pero napaka-importante yung una, ang dasal. Kasi pag wala, kahit masipag ka pa, pag wala kang dasal, walang guidance. Diba, napakahirap yun, mabigat. Okay? So, na-take note, partners. Na-take note. Dasal, matyaga, lakas ng loob, pangarap. Na-take note 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin ko, dasal, sipag, matyaga, lakas ng loob, pangarap. As leader ka, dapat mayroon kang ganyang attitude. Okay? At basta sa negosyo natin, okay, huwag ka lang talagang bumitaw dito. Kasi sa business natin, madaling magbitaw. Kung pagod ka na, nahirapan ka na, pero pag once ugali kasi natin ang maging quitters, kahit saan ka may punta, pag nahirapan ka na, ayaw ka na. So, always remember, walang tumama sa negosyo na quitters. Quitters never win, winners never quit. So, yun lang muna partners, and I hope mayroon kayong natutunan sa ating topic ngayon, the 7 stages of network marketers. Okay, number 1, visitors, participants, retailer, users, recruiter. Okay, number 5, motivator. Number 6, trainer or mentor. Number 7, leader or builder. So, evaluate yourself kung saan ka na dito. Pag hindi ka pa dito nakarating sa leader or builder, pag-guide ka lang sa ating uplines. Habang hinawakan ka, magtawa ka lang, huwag maging malikot, kasi dito sa negosyo natin, walang tumama na walang mentors. Pag hindi tayo nagpahawak sa ating mentors, mahihirapan tayo sa ginagawa natin. Okay? Magpag-guide basta kung ano man yung resulta ng upline mo o mas mataas, okay ka sa buhay sa upline mo, huwag nating tingnan yan. Kasi ang ipapasa na alam ni upline, it's all about Global Pinoy, kung anong-ano na meron siya itutulong na. Basta, evaluate nyo din kasi may iba, baka pakainin ka ng kainin natin. Basta yung tinuturo sa atin, legal, moral, at ethical. Okay? So, yun lang. Congratulations sa inyong lahat. So, picture muna tayo before tayo mag-iwalay dito sa link. So, para may map pa tayo, 7:44, sinadya ko na itong yung oras para may time pa tayo at saka may time pa mamaya maghakot kasi pag sobra alas 8 na parang wala na, hindi na yung sa ma'am, nagmamadali. Okay? So, basta wag kalimutan ang meeting after meeting. Nalalaman ngayon ng upline sino yung nagsusulat kasi pag nagsusulat ka, may recitation pala dito upline, yun yung meeting after meeting. Kaya kailangan natin magsulat kasi pag hindi ka nagsusulat, wala kang ma-recite mamaya kay upline sa natutunan mo. Dali lang. Ako nakastop sharing pa na. Okay. Stop sharing na.
Sige, labas yung kagandahan ng lahat partners kasi mag-picture po tayo. At itong mga ano natin partners, pag uma-attend kayo ng trainings, pwede din kayo i-post nyo din kasi isa din yan sa mga prospects natin na ay mayroon talagang trainings kasi 'di ba maraming mga mga clients tayo na isa yan sa gusto nila yung may mga trainings katulad ng ganito kasi ang iba dyan wala pang alam sa negosyo. So, at saka pag mag-post kayo sa Facebook, try nyo i-album para makita din ng mga clients mo pag once nag-share sila or nag-check sila ng mga ano ninyo, ay meron talaga silang mga trainings. Kasi sino ba yun? Kay Ma'am Nerissa, meron siyang na-post. Hala, bakit ang enjoy nyo yan? Bakit ang dami? Di ba, Ma'am Ne? Meron kang client na gano'n, no? May ganun siya. So, sige na, labas yung kagandahan ng bawat isa partners. Picture tayo. Labas yung kagandahan ng bawat isa. Okay, sige. Picture mo na ako ha. Pag-picture mo na ako. 1, 2, 3, smile. And see how many of our diecast we can fit in there. And look at this. Okay, picture mo na ako ng marami. Actually, nag-picture ako sa sarili ko. Okay, sige. Yung marami tayo. On kayo ng camera kasi naka-laptop po ako. On. Alam, on ang wow, nandito si Ma'am Miriam, si Ma'am Veronica. I hope meron ka natutunan ngayon sa topic. Marami, first time nyo ito narinig, no? Sa mga bago. Minsan lang ito binabagsak. Sige. 1, 2, 3, smile. Masaya. Masaya. 1, 2, 3, smile. Masaya. Parang ano siya, wait lang. Tentakuha siya, nakakuha siya. 1, 2, 3, smile. Last, masaya. Masaya. Okay, mag-video ako. Mag-video. Masaya lang kayo. Masaya. 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 Masaya, pangit mukha ko. God bless partners. Pasok kayo sa Mamham. Meeting after meeting. Mga upline, mga core. Pagkita na sino ngayon ang mga masabi. Hindi nagsulat. Okay? So, God bless. Thank you Thank so you, much. Apply. Thank you. Thank you, Ma'am Thank you, Nene. Apply. Miss you all. 而家剩翻 Teams 兩個，咪剩翻普通話同 Teams 喎，做完其他做完晒啦，記唔記啊？咁又翻嚟，係啊，試下唔係試下嗰個咪就係 Teams 咯。有冇翻嚟睇啊？你媽咪睇啊？睇晒啦，除咗普通話同埋呢個未做啊。部機吸邊方面睇？哦，我揾唔到佢個手機做唔到普通話。你部手機？普通話。第二就係視藝有一個 Teams 要做嘅，跟住其他嗰啲我睇晒啦。普通話最啊嘛。我仲有個 Meet 嘛，係咪啊？係啱啱。呢個電話唔哇，好記性喎你。初初。搞完事之後，我覺得係咩？係啊，我嗰個進步好大。但係我一做之後進步㗎。係啊，係成咗一係喎，你部手機真係唔見咗喎。近親少少添。近親啲啲啊！哦，知你部手機，你手機咩？唔係啊，嗰個話係嗰個叔叔幫佢執㗎，係啊，個叔叔係知道係佢嘅。咁好？但係有啲難諗，已經爛咗。都話好難睇，爛咗少少。好啦，今晚而家送緊嚟啦，部嘢。係咩？今晚送㗎啦。但係叔叔話唔想抌咗粉紅色呢部先喎，想留多一陣。就嗰一程咯，賺㗎咋。
我幫你睇下跟住呢個冇咩錯嗱，撳我呢個掣啦，跟住哦，呢個貓睇咗反應喎，好咗顏色。係咪用唔到 mouse 呢個就停咗？係啊，同埋我一撳嗰綠色嗰度呢個綠色開咗咩？綠色咧，可能佢做咗一半嗰個呢個係啊。有先，綠色呢個，你也係呢個㗎，啱嘅，因為佢要有譜嘛。有冇用到部機啊？慢啲嘛，慢啲啊！媽咪部電腦啊！咩啊？我話你有冇用到你部電腦？冇啊，擺咗喺嗰度先啊，諗住一陣用。哦。個 mouse 都係擺咗㗎嘛？嗯。藍色嘅房。錯。呢個咯，上次話咩我食大王啊嘛，跟住食大口嘢啊嘛。我真係等唔住佢整。你有你嘅耳機啊？唔該，而家。我買翻部電動車啊！嗯。俾佢就。係啊。做咩㗎？好啦。一定會有錯嘅。係我哋嘅保安學校。係啊，尋日仲嚟過㗎。佢話平衡世界。
呢個世界對過一條總是咁樣出現嘅分叉，呢邊係 A，呢邊係 B，然後兩邊都去到，但係唔可以同時係 A 世界同 B 世界，即係話呢兩個同時存在嘅世界就係平行世界。條路出現分叉之後，會再出現唔同嘅分叉，平行世界會不斷咁出現。呢個同你存在喺兩個唔同嘅世界，但係因為受某啲嘢嘅影響，你由另外一個世界嚟到我哋嘅世界。完全聽唔明啊！係咁，我講緊呢邊嘅事啊。10年前，你話你落到呢度發生咗冇影響你嘅事，土地被壟斷，肆意咁開發，導致枯樹嘅大自然消失，生人嘅土壤亦空氣都被污染。於是冇理由。一時大風地出，你切住呢個冇邊嘅話，咁你原本身處嘅世界都會迎接相同嘅變化。我煮嘅。唔係啊，我只係諗起嗰晚係後繼良再，咁佢就係過住一睇咯。其實我喺嗰晚嘅後係覺得好開心㗎，盡情玩，盡情笑，盡情對焦。我哋食嘢啦。多謝你啊！有冇唔啱嘅？好啦，其他離開啦。喂，志偉好，過嚟同我哋一齊食嘢啊！呢個真。你就係平時中意自己一個嘅。但係你大拍檔喎。其實我冇收唔夠佢嘅，所以我都唔知佢喺度諗緊乜嘢。相信我食飯嘅算出嚟係咁嘅世界，因為呢個咁快，我哋兩個先至會一齊。惡食大王唯一嘅弱點，就係佢口入邊另外一塊面。用緊類似閃電拳攻擊嗰度，就可以將佢推入究極之級。呢個就係我嘅諗法。
我是每一切都得碰到佢嘅防禦。Ang magbabagsak kasi niyan, talagang talagang leaders talaga. Kumbaga, 呢場競選 mga 者直接 core, 食 bawal, 呢個， di ba dati nag-ano tayo, may 呢個 usapin 政治 dati pero hindi natin 所 binabagsak. 以他 Kumbaga hindi yan 你就是 binabagsak kasi nga, dapat na magbagsak yan yung na talaga, yung matagal na sa core na talaga ni Abs Angie. So, next na tawagin, pwede ba 存在手根上，呢條絕對唔 si Ma'am Rosalie? Hi, Ma'am Rosalie. Pwede ba tayo makapag-share? So, good morning, uplines and partners. Thank you, Absibel, sa privilege na makapag-share. So, dito sa ating 7 stages of network marketer, andito ako sa number 2, number 3, and number 4. Okay, number 2, participant. So, ilang na din kasi, ilang activity na din ng ating company ang na-attendan ko. So, talagang participant ako dito. So, ilang na din, naka-mid-year sales rally na din, CSEL, tapos sa mga 2 beses na sa 2 years, 2 magkasunod na anniversary na din ng company ang natendan ko. At talagang participant ako dito, taga-Palakpak at saka taga-Toroto. Ayan. So, pag kayo ay mag-attend ng ating event ng ating company at wala tayong resulta pa, talagang nandito tayo, magpa-participate tayo as taga-Palakpak, taga-Sigaw, sa mga business partner natin or sa mga upline natin na may award. So talagang mapapositive inggit tayo. So talagang tama yung sinasabi ng ating mga speaker. Talagang sasakit yung kamay mo na na magpapalakpak diyan, tsaka magtotorotot ganyan sa yung ginagamit sa parang pang natin sa ating team, lalo na kasi kapag natawag yung team natin, team synergy, pag galing sa team natin yung may award, ayan, talagang lalakasan natin, palakasan ng yell, ganyan. Okay, so retailer and user, kasi nga ginagamit ko naman ang ating system sa pagbubook at sa pag-bills payment, pag may nag-bills payment. And then recruiter, syempre, nasa networking na din ako as a network at a networker, syempre nagre-recruit din. So yun nga, it's a reminder from Apps IB na sabi niya, be a recruiter with heart. So tama naman, hindi lang pera-pera. So talagang papasok dito yung responsibility natin pag tayo ay recruiter. And syempre, we need to equip ourselves sa ating negosyo, not all the time nga na andyan si ating mga upline pag magpipresent, ganyan, at pag may mga client tayo. Okay, so motivator, as a motivator, trainer, and or mentor and leader builder, eto as a teacher, motivator ako. As a teacher, mentor ako or trainer ako. Ako as a teacher, talagang strict ako na magturo sa mga bata, lalong-lalo na sa discipline. Pero sa ating negosyo, sabi nga ni Apsaibi, syempre, wag ba tayong masyadong strict ganyan, lalo na pagtuturuan natin yung mga downlines natin. And syempre, siguro coach ako dito, coach sa lang, hindi sa ating hindi coach sa pagiging networker, kundi coach sa mga services, kasi nga dito sa sa services naman yung mga ibang downlines ko. So yun, Apps, yun ang aking reflection or assessment naman sa ating training na 7 stages of network marketer. So yun lamang, Apps. Thank you sa privilege na makapag-share. Back to you. Ayan, so thank you Ma'am Rosalie. So 1 up to 4 pala si Ma'am Rosalie. Dapat motivator ka na rin kasi upline ka na, 7 na yung mo.
Yung downline mo. 我先調整先啦，如果你講真，你講先，Downline mo na ito lahat. Dapat motivate sila sa'yo. Kung wala sa ano lang nakaka-communicate naman ako sa mga downlines ko, kaya lang pag sa sa networking kasi wala pang sumasabay sa sa services. Sa coach naman, as a coach kasi nga makulit din si tawag ito si Ma'am Rosie, lalo na sa pagbubook at sa paghahanap ng hotel booking, kaya sabi ko coach na din ako diyan, pero hindi sa sa networking. Darating ang panahon, magiging magiging motivator, maging trainer, mentor, saka siyempre maging leader na po tayo. Basta, di ba, kahit wala pa, di ba, sabi pa nga ng FIB, kahit wala pa tayong build, kumbaga, wala pa tayong network o wala pa tayong empire, pero ikaw talaga, leader ka talaga sa sarili mo. Gawin, kahit wala ka pang downline, leader ka na talaga. Kasi nga, di ba, hanapin natin yung dalawang tamang tao, left and right, diba? Dapat ikaw muna leader kung wala ka pang wala ka pang mga downline. Pero may mga downline ka na. Lahat dito, downline mo ito. Si Veronica lang yung crossline mo dito. Sige. So, ayan. So, next ko tatawagin. Pwede ba kay Ma'am Lucel? Ay, Ma'am Lucel, makapag-share ba tayo? Ma'am Lucel. May chat ba si Ma'am Lucel? Si ano na lang. Si Ma'am Lori. Hi, Ma'am Lori. Magpag-share ba tayo, Ma'am Lori? Hello, off-cam lang ako kasi nandito pa ako sa kusina. Inutusan ako. Konti lang ma-share ko. Ngayon ko lang din narinig yung 7 stages of marketer. Siguro, doon sa visitor. Visitor pa lang ba? Kasi aminado ako dito na yung commitment ko hindi pa talaga buo kasi pag Sunday talaga wala ako dyan Hindi na talaga ako makakapasok pag Sunday. Kasi, ayun nga, marami pang commitment. Basta, ayan, sa linggo talaga, wala sa training, kahit sa mga activities natin, basta sa Sunday, wala ako niyan. Kasi sabi nga ni Abby dyan, dapat consistency daw, kailangan araw-araw sa training daw. So, aminado ako, hindi pa 100% yan. Tapos, dun sa recruiter, nagre-recruit din naman po ako, pero yun nga, sinishare lang ang business, pero siguro, kulang pa talaga sa kaalaman. Kaya, yun nga, sabi niya, daw, yung recruiter, be a recruiter with heart. Basta, nandyan pa talaga ako, na kulang pa talaga sa Kaya, recruit lang, tapos, wala naman din, yung di naman nagkaano yung mga basta maraming paasa. Basta pag sabi nga niya FIB dyan, pag-aralan daw muna ang negosyo para pag dumating sa punto na may matagpuan tayo na pagtatanong about sa negosyo natin, ma-explain natin sa kanila ang negosyo natin kasi na-equip na tayo ng knowledge dyan. So, balik-ulik lang talaga sa training. Doon sa motivator, sabi nga niya, kanina, tama naman sabi niya, we cannot please everybody. Lahat daw naman ng yung mga narinig ko kanina, lahat ng problema ay may solusyon. Dito din, ipasok na din dito yung attitude natin. Yung attitude daw natin ay ang pagbabago ay nagmula sa atin. So, sabi niya kanina, kahit may pinagdadaanan ka na, nagmo-motivate ka pa rin. Relate ako dito kasi minsan nakikita niyo ako tawa-tawa lang, feeling masaya pero hindi ako mahina ng dahil sa negosyo natin, pero sa problema sa mga bagay-bagay. Sa mga bagay-bagay ba, pero dahil sa kabalik-balik sa training, magiging strong. Dahil sa training talaga, magiging tayo dito. Magiging strong tayo. So, kaya nga, sabi nga kanina, kung gusto mong magkaroon ng empire, kailangan, sabi niya dyan,
maghawak tayo ng responsibility at huwag tayong matakot. So, yan lamang Abby, balik-balik lang talaga sa training para madagdagan po sa ating kaalaman. Salamat sa privilege na makapag-share at nandito na si Inday. Thank you, Ma'am Lori. So, Ma'am Lori, basta, ano lang, tuloy na. So, next tawagin, ako di ba si Ma'am Jerlyn? Hi, Ma'am Jerlyn. Oh, nalaglag ko kasi nag-open ako ng gate sa madam ko. So, nandito na siya. So, good evening, upline and partner. So, yun kanina nga, yung special training natin kay Apps Ivy Joy, yung 7 stages of network marketer. So, ano siya, maganda siya. Kasi first time ko din po na narinig din. So doon nili ko ako sa motivator. So, tayo sa dapat meron tayo, abundant mindset tayo at marunong tayong mag-inspire sa mga tao na ating nahawakan. So, huwag tayong marunong tayong mag-isama, alamin natin kung ano yung anong background ng ating mga downline. So, dapat talaga na meron tayong mag-build relationship tayo sa ating mga downline. So, dapat isa pa rin na sabi doon kanina na dapat meron tayong commitment sa ating business. Like tulad kaya Upsnet, diba? Na dapat may lakad siya. So, pero sinabihan siya ni Upjoy na siya ang yung mag-intro, of course, dahil may commitment si Upsnet sa ating business. Of course, yes, upline yung sinabi. Kaya hindi siya umalis kasi siya nag-intro. So, yun lang lagi dapat na meron tayong yes, upline attitude na kasi yung dahil ito po yung mga upline natin mag-guide talaga sa atin. And also dapat attend tayo sa training araw-araw, and then mag-participate din tayo sa mga tinatawag ng mga big events sa ating company. So, and also kung support tayo ng ating mga upline, huwag tayong magreklamo dahil para din sa atin yan, makinig lang at isa puso natin yung mga sinasabi sa atin ng upline natin dahil wala naman silang hinahangad na masama sa atin. Hinahangad din nila kung anong na nakamit nila. Gusto din nila na ganun din ang nangyari sa atin. So, dapat pintas lang natin yung inutin palagi. And then, dahil sabi doon, kung anong ginagawa mo sa mga downline mo or sa upline mo, babalik at babalik din gawin natin na gawin natin yung tama. Kasi kung ginagawa natin yung tama, ganun din ang babalik sa atin. Ganun lang yan, give and take lang ba. So, kung may ginawan ka ng maganda, dapat gumawa ka lang din maganda din. Kasi kung ikaw yung isang upline, talagang gagawa ka ng maganda sa downline mo at sa mga upline mo at mahalin mo yung mga upline at downline mo dahil sila na at hindi ka nila ipariwara dito sa company kasi kung ipariwara ka nila, ano mangyayari sa downline hindi feel good, diba? So yun lang siguro apps kasi tinatawag na ako. Good evening po. Yeah. So, thank you, Ma'am Jerlyn. So, marami natutunan si Ma'am Jerlyn. So, next na tatawagin, pwede ba kay Ma'am Rizalyn? Hi, Ma'am Rizalyn. The mic is yours. Hello po. Sa special training ni Upsjoy kanina, so
Saan ba ko doon? So, sa number 1 at number 2 pa rin ako. Wala talaga. So, Ha? sabi, Water. ano talaga, visitor or participants pa talaga, wala pang na-recruit. So, yun lang muna, hintay-hintay kasi hindi naman to magic. So, respect the process. So, siguro hindi pa binigay kasi hindi pa ako handa. So, yun lang. Hindi talaga ako nagmamadali din. So, andito pa rin ako. Ano to? Hindi ako quitters. Dito pa rin ako hanggang matapos to na hintayin ko talaga yung dalawang tamang tao. Sa asan kaya yun sila? So sa din, sa ating kailangan tayong ang attitude natin ang binabago dito at saka yung